So ngayon mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan ay patungkol po na sa Diyos ko po. Mga kababayan, mukhang si Sarah at ang kanyang asawa magsama sa loob. No? Mukhang si Sarah at ang kanyang asawa ay parehong magsama sa loob. Mamanit, hello po Sir Kenry, kay Mers Mercado, and kay Jid MC. Nako, Ilonggo from Florida. Ay nako, magandang gabi gid sa imo, ma'am. Oy, good evening. Gid akong hain kaman karon dia sa Florida. Na mag-ingat ka gid sa ayo ha. Maayong gabi. Gid sa imo dia. Sorry Ricardo del Norte, maayong gabi dia Sir Rini Enriquez, and kay Ricardo Buenaventura, no? Maayong gabi dia sa Iloilo, Sir. Oy, good evening gid sa imo, Sir. And kay Jovi Salonga, and kay Juliet Asuncion, and kay Melba Gilpa, and kay Danny Buscato, and kay Mila Cristitan, and kay Ma'am Ashley Ket. Good evening gid sa inyo. Eto na, umpisahan na gid nato natong obra. Chupaeng, hello po sa iyo diyan. So ngayon po mga kababayan, no, alam ko naman po at alam niyo na po kung ano pong ibig sabihin kay Jimmy Guban. Kilala niyo naman po siguro kung sino si Jimmy Guban, no? Paki-comment po ng yes kung kilala niyo si Jimmy Guban, no kung hindi pa. Kasi kung no, i-explain natin at anong koneksyon ni Jimmy Guban kay Pulong at kay Man Scarpio. Nako, Mamila Cristita, hello po sa inyo dyan. So, eto na nga, mga kababayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, no, ako po ay nag-iikot lahat sa social media. Sabi ko, gusto kong mag-content, gusto kong mag-vlog na kakaiba. Pero yung ating vlog or yung ating content ay merong ebidensya. Pag sinabi po natin mga kababayan na Jimmy Guban, ito po'y magnetic lifter. No, alam niyo naman po ibig sabihin ng magnetic lifter. Ang magnetic lifter po, yan po'y sumikat noong kasagsagang si Digong ang presidente. So ano pong ibig sabihin ng magnetic lifter? Yung magnetic lifter na yan po yung may bilyon-bilyong halagang shabu na nasa loob na nasabat ng Bureau of Customs na isa na si Jimmy Guban. Ngunit sa kasawiang palad, kung sino pa yung nakabisto at nakahuli diyan sa magnetic lifter na yan mga kababayan na si Jimmy Guban, ay siya pa itutuloy ngayon yung nakulong. Biruin nyo ha, kung sino yung nakabisto na ang magnetic lifter ni Michael Yang. Sa mga hindi rin nakakaalam, sino si Michael Yang? Si Michael Yang po mga kababayan, yan lang naman po yung economic advisor na Chinese national ni dating Presidenteng Duterte. Sino si Michael Yang? Si Michael Yang lang din naman po ang nagbenta ng kagamitan noong COVID-19 na face mask na napakamahal, PPE, face shield na napakamahal pero substandard. Ano naman ibig sabihin ng substandard? Yan po yung mga peke. Ang mahal ng presyo pero peke. Kasabwat ni Digong. Sabi nga ni PBBM sa kanyang mga kandidato noong 2025, wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan ang ating mga kababayan, nagkasakit, pinabayaan, namatay. Wala sa kanila ang pagbulsa ng bilyon-bilyong pera. So ngayon mga kababayan, eto na nga, Sa totoo lang mga kababayan, no? Sumulat po na, patay tayo dito ha mga kababayan, Mga kababayan, sumulat po si dating Bureau of Customs, no? Jimmy Guban. Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Jimmy Guban, ito po, panuorin natin at pakinggan ano bang kwento ni Jimmy Guban. Sumulat po si Jimmy Guban, mga kababayan, sa ombudsman. Nako, patay tayo dito. Eto, mga kababayan, buksan natin, pakinggan natin, lakasan natin, halabira. Eto na, lakasan natin. Nung pinatatanong lang niya, medyo Ito. mahaba ho yung sulat. Yung gist, Ang gist lang ho nito, ano na daw ba ang nangyayari? Di ba doon sa naging kaso nung magnetic, ano ba yun? Lifter. Yung lifter, Ito ha, mga kababayan, wait lang. Tungkol doon sa... Ano natin na. Wait lang ha.
Buksan lang natin ang ayos. na nailabas sa customs, tapos nabdala yata sa isang warehouse, tapos merong drogan laman. Napakalaki. Nawala yun. Ngayon ang nakakapagtaka lang dito, no? Ito yung letter ni Mr. Guba, no? Pinatitignan lang niya sa yung ombudsman kung ano yung mga Ayan. nangyayari at i-review yung mga Hindi ba dyan yung hearing na... transcript daw nung Senate Pati si Paul Gulto. Gutierrez, inano na si Paul, di ba? Inano na si Paul. Nagiling yan sa Quadcom, no? Sa Quadcom yan eh. Quadcom yan, Sa no? May Quadcom, tsaka meron daw sa House, no? Oh. Yeah. Yun na. Yun na yun, oo. So, yun daw, tinitingnan ko. Pati sila Paul. Hindi, sige, bigyan mo sa akin yan. Oo. At papaano ko? Kasi nakakapagtaka Research doon, ko ulit ombudsman, ha? Alam nyo, ang pagkakaalala ko kung tama, yung issue na yan, dalawa eh. yan. Di ba, isa nangyari noong 2017 at isa nangyari 2018. Parehong halos sa issue yan eh. Yung Yung isa sa circumstances. Cavite. Oo. Yung isa sa GMA Cavite. Oo. Eh, ito pinagtataka ko. Saan yan? Sa industrial estate na hawak ni Fred Hill. Oo. Na ating dating presidente ng pagkuhan. Oo. Siya may hawak niyan. Tama ba? Yung industrial estate. Ang kwento rito, di ba, GMA, sa GMA yan. GMA yan. GMA Cavite. yung pangalawa sa Valenzuela. Oo. Yung yata yung may Dalawang magnetic lifter yan. magnetic lifter. Dalawang magnetic Nang lifter. malalaki, para mga 6 billion eh. Di ba ang commercial value ng laman? Oo. Ano naman? Oh, Oo, laki doon eh. Wala kung gano'ng kalaki. Ilang kilo ba yan? So, basta pagkakatanda ko, Ang 1 ton. Tonelada to. Ang 1 ton. Ano yung... computational. Basta alam ko, kung tama pagkakatanda ko Six. mga 6 billion yung sa Valenzuela. Hindi ko alam yung sa Kaya Cavite. ganun din. Ganun tama kasi 6. ang valuation ng PIDEA Oo. ng shabu ng panahon na yun is 6,800 per gram. Oo. Kaya 6.8 Isang tonelada. billion, 6.8 billion ang isang ton. Isang Oo, tonelada. isang tonelada. Dapat magnetic lifter. Ito po ipinila po ito doon sa mga nakakaalam dyan sa customs. Ipinila po yan doon sa parang green lane ba? Eh, Ibig sabihin, dito na convict si Taguba. oo. Yes. Nakasama ngayon ni Guban sa kulungan kasi si Taguba yung... Ito, tracker lang to si Taguba eh. Broker. May ano siya, broker siya. Broker siya. Oh, ngayon ang tanong ko lang ito, ombudsman, ano? That's the only time na nagkaroon ng may nakulong sa smuggling. Nagtataka ako, bakit bukod tangi si Taguba, ang nakulong, ni walang public official na nadali. Ilalabas ba naman yung kargamento sa customs? Sa customs mismo, wala. Oo, wala. Kahit isa. Walang kolektor. Walang kolektor, walang examiner, walang bla bla bla. Wala. Ang pro- Eto na nga mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, eto na yung sumasalimuot. Kung si Sara hindi makatulog sa kanyang kasong grave threat, hindi makatulog sa kanyang impeachment trial, hindi makatulog kay Madriaga, Dawit ang kanyang asawa, at ang kanyang kapatid na si Pulong. Kung hindi madala sa 51 billion sa magnetic lifter, baka naman, sasabit ka na. Hala, mga kababayan. Kung hindi madadala sa 51 billion si Pulong, sa magnetic lifter, kaya swak na papasok talaga. Mga kababayan, hala ka, patay tayo dito. Mga kababayan, real talk eto, programa po ito ng DZRH. Correct me if I'm wrong ha. DZRH po ba? Correct me if I'm wrong. Na pinag-usapan dito na si Jimmy Guban ay sumulat sa ombudsman sa pamamagitan ng pagpapadala dito sa isang programa sa radyo ng DZRH. Ngayon, hindi man makadirect kay Boying, idinaan niya sa radyo. So ngayon, nandyan si Boying sa isang programa, doon na. At sinabi nga naman ni Boying na, iabot nyo sa akin yan. Bubuhayin ko yan. Kumbaga parang i-research daw niya, ipapa-research niya ulit kung ano daw talaga ang kwento dito sa magnetic lifter. Kung bakit, kung sino pa yung nakabisto, kung sino pa yung nakahuli, ay sila pa yung nakulong. At, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, konektado si Sara dito. At, nako, may alam din si Ramil Madriaga dito. Patay tayo mga kababayan.